Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, akin pong ipakita sa inyo itong aking mga ginagawa ito sa pag-finish dito sa kwarto at kung anong mga materyales na aking ginagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang ito sa akin channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload ko dito sa channel na ito. Ang kasunod kong ipapakita sa inyo, ito na yung kwarto. Ayan yung hitsura niya. Kaya nga itong finish niya, gipuruhan. Kaya nga ang gagawin ko dito kasi pinuruhan na hindi na ako gagamit dito ng skim coat. Ang gagamitin ko dito simento sa may halong flat latex. Ganon yung gagawin dito. Bihira lang po yung mga gumagawa nito, kaya panoorin nyo hanggang sa dulo. Ang kasunod kong ipapakita sa inyo, ito na nga yung ginagamit ko itong simento sa pintura na may halong flat latex. Lihain muna, kuskusan. Kailangan maganda ang pagka-preparasyon dito sa pagkaganitong sistema sa trabaho, lalo na dito sa mga pangmadalian kasi ito nga kailangan matapos ko to 2 araw itong kwarto na ito. Ayan, panoorin niyo itong aking mga ginagawa. Doon po sa mga baguhan, ang paghalo po sa simento kailangan buhusan po natin, huwag po natin haluin. Hayaan lang po natin siyang mabasa pagka naglagay po tayo ng flat latex. Ganon po yung sistema to, sa kuha tayo ng unti-unti kasi yung iba hinahalo nila kaagad. Kaya alam mo naman pag simento titigas kaagad yan. Yan po yung sikreto po dito sa paggamit dito sa simento sa may halong flat latex. Para po sa mga baguhan na, yan ang aking mga gisir sa inyo para may makuha kayong idea para dito sa mga ganitong sistema na hindi na tayo magamit ng skim coat. Kailangan lang po natin dito yung simento sa may halong pintura na flat latex. Ganon lang po yung gagawin natin dito pagka ganitong nagamit po tayo dito ng simento na may halong pintura. Isang patong lang po ito, isang mano lang. Sa madaling salita, isang mano lang po ito. Pinaka-pundasyon. Pinakamatibay po ito na pundasyon kasi nga yung iba, i-direct po, first coating muna bago magmasilya. Kaiba po ito. Kaya ito yung pinaka sikreto po dito pagka ganitong, lalo na pag matagal na mga simento. Bukod dyan, hindi lang po ito pang loob. Pinakamaganda po ito pang labas, lalo na sa mga labas, maulanan, mainitan. Ito po yung pinakamagandang gamitin pang labas, itong simento na may halong flat latex. Yan po yung aking mga ginagamit. Ito ginagamit po namin sa mga seal station. So okay na, tapos na mabatakan ng simento sa may halong pintura itong walling. Ang kasunod kong gagawin naman itong ceiling. Kasi bago po tayo mag-finish dito sa walling, kailangan ang ceiling muna. Ang ginagamit ko dito sa ceiling, kasi nga bago ang plywood, kailangan yung flat wall enamel. Yan po yung pinaka-importante dito sa first coating dito sa mga flat wall. Hindi pwede po natin ilagay itong flat latex. So okay na, tapos na ma-first coatingan yung ceiling, patuyuin muna natin. Dito muna tayo focus dito sa walling para makulayan natin ng first coating. Ang gagawin ko dito sa walling, kasi nga yung gusto nila dapat dirty white o off-white ang kulay, kaya nga nagbago yung gusto niyang i-light blue naman. Kaya pagka ganito mga sistema, pagka magkulay po tayo ng light blue, sa first coating pa lang, kailangan po natin itong kulayan ng talo blue para pag second coating, makuha na natin ang isang mano. Ganon po yung mga sistema po pagka, lalo na pag nagtipid po tayo sa mga ganitong pintura. Ginagawa ko rin yung the best na mas makaminos po yung mga materialis, pero maganda naman ang resulta ng ating trabaho. Ganon po yung ginagawa ko dito. At hindi naman yung sinasabi niyo mas magaling ako sa mga ganitong mga sistema. Akin lang po ma-share din po yung mga karanasan ko po sa pagpintura dito sa construction, na mahabang panahon na pong karanasan dito sa construction. Kaya nga lagi po naking i-share dito, lalong-lalo na po sa mga baguhan o mga datihan man, yung mga nag-comment na ganitong mga trabaho at sabi na itigil na daw kasi pangit daw yung ganitong video ko. Pero hindi ako titigil kasi nga ito yung trabaho ko sa pang-araw-araw na trabaho. Bakit ko itigil? At patuloy pa rin ako kahit papaano, konti man ang views, at least mayroong mga nanood at naniwala sa aking mga ginagawa na trabaho. Kasi ito nga,
Maganda po ito kasi yung mga nagtatanong pinakamahalaga, lalo na sa mga baguhan, nagtatanong kung ano mga materialis gagamitin, akin diyan sasagutin sa oras ng break time o kaya pag-uwi sa bahay. Yan, okay na, tapos na yung first coating sa walling. Ito naman balikan ko kasi natuyo na yung ceiling. Ito yung flat wall enamel. Katingan ko lahat ng dapat katingan. Ito nga yung ilaw na yan, kinakatingan ko para pag second coating, pagkatapos ng masilya, kailangan po natin itong pagulungan ulit para matapos. Kailangan una, yung ceiling, pinaka-importante yan ang unang pinisin bago po tayo mag final finish dito sa mga walling. So okay na, tapos na makatingan. Ang kasunod kong gagawin ito, lihaan naman para ma-final finish itong ceiling. Gamit po yung flat wall enamel. Kailangan po nating lihain talaga kasi di pwede hindi lihain bago po natin pinisin. Kasi kita, lalo na pag mababang kisame, kitang-kita po yung mga dapat lihaan. Pero hindi pa ito talagang ma-perfect. Sa sunod na repaint, saka ito natin ma-perfect kasi nga ito madalian na trabaho. Kailangan matapos ko ito hanggang 2 araw. Okay na, tapos na maliha. Pagulungan na natin ito ng flat wall enamel. Gamit po itong BB roller. BB roller lang po yung ginagamit ko dito. Gawa nung ang 1 galon. Tamang-tama lang po dito kasi kung gamitan po natin ng malaking roller, pwede naman, kaya lang ang ginagamit ko lang dito yung BB roller, cotton, para dito sa pag-finish po dito sa kisame. Ganun po yung aking mga ginagawa dito. Kita mo naman, maganda naman din ang finish, katulad nito sa second coating, para may ano din sa iba kasi sabi ng iba, ang pagkamalit daw ng roller, arawan. Ang kasunod kong gagawin dito, gawa nung, ayan, ipapakita ko sa inyo, itong flat latex. Kulayan ko po ito ng talo blue, first coating, kasi nga ang kulay ito light blue. Kaya pag ang sikreto po dito, pagka ganitong sistema sa trabaho, sa first coating pa lang, magkulay na po tayo. Para pag halimbawa masagi man, hindi puti ang lalabas doon sa walling. Ano? Yung flat latex. Ganun po yung ginagawa ko pagka ganitong kulay. Kailangan sa pundasyon, may kulay na po tayo. Yan lang po yung pinaka-importante po sa atin mga pintor. Lalo-lalo po sa mga baguhan. Share ko po sa inyo ang aking po mga karanasan sa pagpintura. Yan po yung pinaka-sikreto po dito. Kasi pag puti po yung ating pundasyon, at tingnan ninyo, pagka nagasgas, lalabas po yung puti. Pero pag kulay blue o light blue, pag nasagi, hindi po puti ang lalabas dito sa gasgas dito sa mga walling. So okay na, tapos na ma-perscoatingan ng kulay, yung flat latex. Ang sunod kong gagawin dito, pasapasahan naman ng liha para ma-final po natin ito, para matapos itong araw na to. Ganon po yung kadali pagka ganito mga rush na trabaho. Kailangan po nating matapos kasi kailangan natin kinabukasan, iba naman din ang ating trabaho. Pasapasahan lang po natin lahat ito ng liha na number 150. So okay na, tapos na mapasapasahan ng liha, pasundan na po natin ito ng pagulong ng roller. Ito na po yung pinaka final coating na semi-gloss. Ito yung light blue na kulay. Kailangan isang mano lang din kasi nga gawa nung may kulay na po tayo nung first coating, kaya makuha na po natin ng isang mano itong pag-finish. Kaya napakatipid po kasi yung iba hanggang 3 patong po ang second coating, 2 kulay. Pero yung ginagawa ko kasi nga ang ginagawa ko, kinulayan ko na yung first coating, kaya nakuha na po ito ng isang mano sa pag final finish. Ang kasunod na gagawin pagkatapos mapagulungan, ito naman yung cutting. Kasi nga finish na natin yung ceiling, kailangan ingatan na po natin kasi final finish na po yan. Ganon po yung diskarte po dito pagka ganitong sistema sa pag pintura. Yan po sa mga baguhan at sa mga datihan, ganun po yung ating gagawin. So marami pong salamat sa lahat ng mga followers at mga viewers na walang sawang nanood. At hanggang dito na lang. Kung nagustuhan ng itong video na to, huwag kalimutan i-like and i-share. At doon po sa mga hindi pa nakapalo, mag-follow na kayo. At pakipalo na rin yung FB page ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!